After 60 years, I hope to learn more in life. Sinong kagrupo mo dito? Ano to, networking? Monday, first screening. Libre ang sinihan para sa mga seniors kada Lunes. I also hope to live more of it. Ma, nakausap ko pala si Papa. Magkaka-baby na sila, ni Tita Lani. Kung sino yung nagloko, siya yung masaya. Si Lydia, bago nating miyembro. Paano ba manligaw ngayon, ha? Kunin mo lang yung cellphone number. Text mo na. Tapos, punta mo sa bahay. Dala mo ng flowers. Flowers for you. Uy, si Mami manliligaw. Ganun ka. Siyempre, papagandahin natin si Mami Jack. Konting bilis pa. Push up, Manonood lang kami ng sine. Ay? Lo, happy all for you, Mami Jack. I love you, Lydia! Mayang babi mo, sugarol. Baka pati ikaw ubusin ng lalaking yun. Gusto mong ipamukha sa akin na hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng kasama sa buhay. Devotion. Yun lang ang gusto ko. Someone who will be devoted to me and someone that I can devote what's left of my life. Edward. Sofia. Sir Bobby! Bobby? Sino po yung namimiss niyo? Wala. Mami Jack, may nag-message. Ha? Meron? May mga bagay na dapat mong paghirapan bago mo makuha. See you, Monday, first screening. Huy, Mare! Ano latest? Mga Marites! Dahil mahal na mahal namin kayo, dumarami po kami, subscribers. Ito po, andog namin sa inyo, Tona. Anong ako? Bisita natin ngayon. Oh yes, mga kamarites! Grabe, talagang we're so honored, privileged na makasama po natin ngayong araw na to ang isa sa pinaka mahuhusay na actress natin sa pinalakang tabing. Actually, sa 10 pinaka talaga na greatest actresses of all time, pasok ang pangalan niya. Nagbago simula pa noong mga panahon, award-winning, ang mga classic movies niya, ibang klase. Ngayon po, nakikipanahon din kasi director din po siya, lalo sa mga makabago na mga artista ngayon. Kaya ang ganda ng usapan natin. Let's all welcome the premiado director, actress, Miss Gina Alahar! Ay, magandang araw, gabi sa inyong lahat. Oo, Naku, diba? thank you so much. Napakaganda naman ng introduction na yan. Parang gusto ko namang matunaw dito sa aking kinauupuan. Kulang pa yun. Naku, tamang-tama na yun. Tamang-tama na. Maraming salamat. Sir, Salamat. welcome sa Marites University. Ako po si Dean Junay. Hi. At ako po si Unbettable Professor Ambet Nabus. Ako naman po si Beshi of Marites Jaiho. At ang yung PhD, Rose Garcia. Oh! Makimarites ang isang direct Yan po. Gina Alahar. So, simulan natin. Maganda to kasi Galingan natin. galingan natin. Nauna sa atin. Ako siya ka ba? Kasabayan ko to eh. Sabi ko nga, naging mentor namin siya nung araw na last batch ng Dulaang Kabataang Barangay Actors Workshop. Doon pa, bago pa mag-EDSA Revolution, 1980. Sabi mo nga, di ba, 1986, sabi ko, Oo. nandun pa sa Hema D, sa taas ng King Kong, di ba? Pila-pila pa, ang dami mga nag-a-apply. Ay, yes, that's true. Oo, those were the Pwede ko na days. magtanong Go, kay okay, Direk na. Yes, Oo. Direk Gina, syempre, normally kapag mga ganitong mga talk show, tinatanong namin ng mga guests namin kung pangarap ba talaga nila ang maging artista. Ako po, syempre, gusto ko pong malaman straight from your heart, paano po ba nagsimula
bata, yung pinaka naging journey ninyo sa industriya sa show business, direct? Okay. Bata pa lang. Child star siya na star. Yes, oo. So that's 55 years of story. Gusto mo ba? Kaya yan, direct. May part tayo. May oras ba for that? No. Nag-start ako when I was 8 years old. Nag-audition ako sa Leia Productions. Yes. Kasi merong naghahanap sila ng 4 na bata to play certain roles sa Ang Kaibigan Kong Santo Niño. Talaga? Alam ko rin, napanood ko rin Bata ka yun. pa rin yan. Bata ka pa rin nun. Lahat, malinaw yan. Lahat tayo, bata pa ha. Wala pa po ako. Wala ka pa nun for sure. Yes. Okay. And then, doon nag-start yung career ko. Hindi naman siya naging tuloy-tuloy. May mga intervals siya. Pero marami din akong na gawa ng mga roles ng bata pa ako. At doon sa Ang Kaibigan Kong Santo Niño, I won my first award, Best Child Actress Award from PAMAS. Yun. Diba? Tapos of course na isang sikat na pelikula na nagawa ko nung bata ako ay yung Wanted Perfect Mother. Nababasa mo yun. Lino Broca. Nababasa mo yung isip ko. With Snooki Ayan, nandiyan ka na. Napanood ko rin Hindi, yun. kahit Oo, napanood ko rin yun. Dante Rivero, Caridad Sanchez, Yes, Gina Lahar Pero Ariosto Reyes Jr. Pero I was na-remake 10 yan years old. I was 10 years old. Na-remake na yan, di ba? Ng ilang Na-remake beses. na yan, no, I think starring Regine Velasquez. Yes. Napanood ko Pero yun. iba na yun. Hindi, pero direct, ito pa, another curious question lang. Marami po ako naririnig sa mga nakakatrabaho din po sa industry na yung mga matatagal at datihang artista daw po. Totoo po ba direct? Dati po to the point na talagang tinatakluban pa daw po kayo pag lumalabas para hindi kayo makita ng mga tao talaga. Kasi kailangan pag artista ka, nasa pedestal, parang ganon. Parang hindi ko naman yata naabutan. Hindi ka naman sinakluban direct na kumot o Oo, hindi naman. At saka siguro sa iba, kasi hindi naman ako child superstar. Ang mga child superstars nung araw, yan sila Tessie Agana, sila Snooki, si Nino Mulak, Ate V. si Ate V. Yan yung mga superstars talaga. Ako hindi naman. Lagi, it's always lang on the child star pero nandito hindi child wonder, hindi ganon. Walang title na ganon. Pero direct, how do you feel na kumbaga parehong era, nakita mo active ka, yung time na yung mga artista ay medyo yung alam mo yon sinishield pa eh. Hindi Correct. kailangan may mystery. Ngayon naman ang mga artista Social talagang media. sobrang ina-out na lahat sa social At sila media. na mismo ang nag-out. Yeah, and ano yung nakita mong advantage, disadvantage? I like it. Ang mga ganun. ganda. Okay. Mas may privacy noon. Mas may privacy syempre, hindi ba? Kasi kwento rin ito nung mga naunang artista na rin, di ba? Lalo na nung mga time na mga studio pa sila, hindi ba? Na hindi sila pwedeng lumabas or mag-grocery lang sila, naka-makeup sila, fully made up, maganda ang damit nila kasi kailangan magagalit. Lalo na sa Sampaguita Pictures where I was a contract star for 8 years. Kinukwento nila noon na nagagalit si Dr. Jose Perez, ang pinaka-main man ng Sampaguita noon. Kapag nakikita or kapag may lumalabas sa dyaryo or sa magazine na nakukuhanan yung mga artista ng walang ayos, galit siya. Kasi kailangan daw na ma-preserve yung image ng mga artista. Na kailangan daw pag nakita ng fans dapat yung kung anong itsura nakikita sa theater, sa cinema, sa pelikula, yun din para hindi sila na anong word yun? Yung parang nadidisillusion. Nadidisillusion. Hindi sila nadidisillusion para nandun pa rin yung paghanga. Yes. The mystery. I came dun sa era na Nora Honor, Vilma Santos, Tears of realidad na syempre naman, di ba, si Ate Guy is so down to earth, hindi ba, na hindi naman siya talaga, and siguro kahit na si Ate V, hindi ba, hindi naman talaga fully made up na gano'n. Nandun na tayo sa era na yan. So, doon ako lumaki na parang kung anong itsura na magpunta sa grocery, ganon. But, totoo nga yun kasi meron mga nagsasabi, ay,
Oo, Mas hindi naman. maganda naman pala siya sa TV, di ba? Yung ganon. Makikita mo yung disillusion ng mga tao. Hanggang ngayon din. Hanggang ngayon, gano'n naman. Ang gano'n naman, but ang mga celebrities din, parang halos wala na rin pakialam, Yes. hindi ba? Kasi, tanggapin mo ko, ang katwiran naman is, tanggapin mo ko kung ano ang ako? itsura ko, hindi ba? Hindi ako nahihiya kung nalumabas na wala akong makeup kasi, I have good skin. I have, magandang buhok ko, malinis ako tingnan, yung mga ganon. In short, Pero maganda naman, ako, meron naman, ganon. oo, maganda ako. Pero alam ko naman, naintindihan ko rin kasi meron naman ding ibang mga artista naman talaga na wala na rin naman talagang pakialam at wala na talagang ayos sa sarili, di ba? Kaya napaghahashtag ang mga netizen ng not same. Ano? Not same. Hindi pareho. Hindi pa. Magaling din. Pero Direk Gina, ngayon daw kasi ang mga artista, naniniwala ka, parang maikli na. Totoo. Yung staying power. Time span. Yung lifespan ng career nila. Longevity. Yung kasikatan nila. Parang hindi kagaya nyo, tinan nyo nga. Dekada-dekada. 55 years, right? 55 years na Diba? but ako naman, I have always believed that it's always a choice. Kaya siguro ako tumagal dito ng 55 years kasi hindi ako nagkaroon ng choice. No. In fact, I had the choice before. Remember that, di ba, nag-green card ako, naging immigrant ako, papuntang Amerika. Yes. At really, at that time, kaya meron kami nun, kaya sinubukan namin makakuha nun, magkaroon ng green card, is because we want to bring our children sa Amerika. Yes. Doon sila lumaki, doon sila makapag-aral. Siguro at that time, kung talagang natuloy kami at walang mga ibang mga factors na nangyari dito, kaya hindi kami talagang tuluyan nagstay sa Amerika, I wouldn't be here. I wouldn't be saying na I'm here for 55 years. Palagay ko mapuputol yan and then Doon ka na. No regret. No regrets at all. Yun nga ang gusto kong puntuhan kasi si Direk Gina dito, talagang dumating siya, na mayagpag siya nung era na talagang may Nora Honor Vilma Santos na dalawa lang ang parating pinag-uusapan ng magaling na actress na nagkukumpit. Pero isa si Gina Alahar sa talagang lumusot. Pinakilala niya ang sarili niya, nagkaroon siya ng mga classic movies, hinandle siya ng mga magagaling na direktor, at kaya naman siguro nakadagdag yun sa pagkakaroon niya ng mahabang karera sa industriya na hanggang ngayon, mga bata na itong dinidirect niya. Ang dami mong classic movies, ibang klase. Thank you. From Salome, High School Scandal, Playgirl, Controversial, Ora Pro Nobis, Andrea Paano Mabaging Isa. I'm a fan. So, nag-aaral kami ng history ng pelikula. So, makikita mo talaga yung pag-grow ng mga kagaya ninyong dekalibring actress na tinatawag kung paanong nag-i-evolve din sa industriyang ito. Hey, thank you so Diba? much. I Happy love birthday, you. Derek. Thank you. Happy birthday. Kinukwento kasi diba, sa mga kamarites ngayon, bagong generation, social media tayo, sinasabi nila, sino ba si Miss Gina Alahar kung hindi naman nakikilala? So, maybe itong ganitong klaseng medium para ipakilala at ipaalam din sa kanila na ang mga nagagawa nitong klase. Mag-search tayo ngayon ng 100 greatest films of all time, papasok ang karamihan sa mga pelikula niya. 'Di ba? Nakapag-rampa internationally. So, kaya gusto kong ginagawa niya ngayon kasi sinishare niya yung ganyang talent niya sa mga bagong artista. Na yun nga ang pupuntusin itong dalawang makabagong kabataan kasama natin Ako ngayon. naman kilala ko si Direk Gina. Diba? Kahit sabihin mong mas ahead kayo Ako sa din. amin. Pero Diba, mga Direk? anak mo, hindi na ako kilala. Definitely. Isa lang Yes. Isa lang. Ang anak mo, hindi na ako kilala. That's the ano ngayon. Irony, Oo, kasi the irony of it all. Kasi merong mga magpapakuha ng picture. Di ba? Ay, Teka muna, Direk, Direk. what? sorry. Okay lang. Yes, Mm. Habang yung tanong mo, kaya hindi. Hindi. Nakakaloka lang kasi siya. Pag naalala ko yung mga movies na ginawa niya. totoo yan. From Direk Lino Broca, Ismael, Mel Chongo, Elwood Perez. I'm just so blessed. I'm just so blessed na Inabot nadaanan mo ko yun, lahat yes. yan. Napagdaanan ko lahat. At Inabot ko na-establish sila mo yung- lahat. Na-establish Oo. mong pagiging Gina Alahar mo despite having Nora Honor and Vilma Santos. Diba? Siya pa rin nag-iisa ka lang. At minsan Maraming salamat. kinakabog pa niya sa mga awards night, ano? Pagsalin na si Direk. Go! Ayun, yun. Sige, katulad ng sinasabi ko Yes. nga kay Rose, hindi ba? Ngayon, pag may nagpapakuha na ng picture sa akin. Ang mga Gen Z. Oo, mga Gen Z. Miss Gina, pakuha ng picture. Matutuwa ang lola ko nito.
Matutuwa ang mother nanay ko ko. nito. Kaya minsan inuunahan ko na sila. Matutuwa ang nanay mo, matutuwa ang lola mo, di ba? But kahit bang ganon, okay lang, I'm so elated pa rin kasi kahit papano, di ba? Alam nila kung sino yung paborito ng lola at nanay nila, di ba? But I think, You sa don't palagay mo, mind, totoo yun? Of course! Kaya nga direct, sa ngayon, sa punto ngayon ng career mo, marami kang mga teleserye din ni-direct, particularly sa GMA7. So, ano ang nakikita mong difference nung panahon mo na ikaw naman yung humaharap sa camera at ngayon ikaw nasa likod ng camera at nagbibigay ng direction sa kanila? Anong pagkakaiba? What do you mean by... Yung attitude, yung karakter, kung paano nila itakil ang Siguro, kanilang mga anong roles. difference ng mga kabataan, Okay. mga young stars ngayon, would you say, from before? In general. Oo. Alam mo, nag-improve na yung mga kabataan ngayon, ha? What I'm saying is that very recent, very recent. Kasi there was a time na merong mga kabataan na talagang hindi ka babatiin. Ay. Meron yon. There was a time, there was anong tawag mo doon? A generation or a dekada. A period. A period. There was a period na merong mga sumisikat na mga young stars na alam Parang nilang sikat Denmark, sila. parang- Pero hindi sila nang babate. Kilala nila kung sino ka, yung ganyan. Hindi sila nang babate kasi sikat sila at the time Ganon. Mhm. Pero Hindi ngayon, gumanon sa inyo, Direct G. alam na natin yan. Diba? Alam na Anong napakita niya, Direct Gina? Parang hindi ka... alam na natin Hindi yan. ka pala exempted, Hindi. Pero meron talagang ganyan. Pero, ako naman, I always, kesa naman, pasakitin ko yung loob ko. No, I would just say, Yeah. hello. Gaganon na lang ako sa kanya. Pero ngayon, yung mga bago talaga ng mga kabataan na binibuild up ng station, like itong mga bagong sparkle ng GMA7. Oo. Meron na silang para sigurong meron na papagsabihan na sila, natatrain na sila. Kumbaga may subject na silang gano'n. May subject na sila na ganon. Correct. Kaya yung mga batang yan, I'm sure hindi rin naman nila ako kilala, hindi ba? Kasi mga bata sila. But ang maganda niyan, the mothers, the parents are the ones that, yan, si Miss Gina yan, ganito, ganyan. Kaya pagdating ng mga bata, kahit siguro hindi nila ako napapanood, hindi ba? Meron na silang idea na kailangan nilang magbigay pugay, magbigay galang sa mga nakakatanda sa kanila. And I want to commend them for that. Correct. Yung gano'n. O ngayon, Direct Gina, kumbaga hanggang ngayon talaga nagbibida. At saka sa mga teleserye talagang hindi mo mamemenos yung mga karakter na ibinibigay sa inyo. At ngayon nga, meron kayong movie with Direct Ricky Dabao. Yes, oo. Ang Monday first screening. Oo. Direct, ano muna yun? to? Ang Monday first screening ay istorya ng dalawang senior citizens Okay. na nagkaroon ng second chance at love. Wow, okay. Na buong akala nila sa buhay nila. Of course, the guy, Ricky, meron siyang sariling experience niya, meron siyang sariling pain, hurts, and ganyan sa buhay. At ito namang sa role ko, meron din naman akong sariling pains and hurts. And then, they met at the right time and at the right moment. Tung una, hindi naman nila gusto suplada ako. Pero nang popcorn. Yung ganun. Nung una, medyo ako ay in denial kasi kaka-retire ko lang from my job as a professor. Oh. Yon. So, hindi I'm slowly learning kung ano itong mga ginagawa ginagawa ng mga senior citizens, hindi ba? Mga activities nila. And so, he's part of the group merong isang ng grupo ng mga senior citizens na nanonood Monday first screen. So, Direct, dito kayo nag-meet sa sinihan. Diyan kami nag-meet sa sinihan. Yeah. Kasi may mga libreng mga Correct. Ang Monday, meron palang ganyan. Every Monday first screening libre ang sa mga mga senior senior. citizens. Direct, inspired by ano ba to? True story? I don't know if it's inspired by a true story, pero totoo na may Monday first screening. Pagkatapos,
siguro yung director namin, kasi siya din ang sumulo, si Benedict Mike. Benedict Mike. Mm-mm. Siguro meron din Baka siya, may ganun siya. may Oo, experience oo, din siya. oo. But you know what? Ito napansin ko, napakaraming magagandang storya about senior citizens. So many. Pwede kang umikot. Ang dami-daming storya. Diba? Mga iniwan na ng mga anak, mga nandun na sa home for the aged, o family matters, o falling in love again, hindi ba? Or mag-boyfriend noon, pagkatapos biglang after all these years, senior citizen, nagkita sila ulit, diba? Or nagkita sila sa ibang bansa. Napakarami love story, tragic, ang dami. Pero dito, Direk, anong nakita mo para tanggapin mo yung movie, yung role mo dyan? Anong meron yung pelikula And this niyan? is under net 25 siya. Yes, under net 25. Well, unang-una, it's a story about us. It's a story about senior citizens. Ako yun Senior na ako. So, falling in love again, second chance at love. So, di ba? Pwede. And then si Ricky yung kapartner. So, ano yung saan mag-unfold yung story? Paano? Maganda ba? It's a challenge also kung kaya pa namin magpakilig na dalawa. Itong si Ricky Davao na aking ka-love team. At tawagan namin ngayon, love team. Yan. So, challenge din sa amin, hindi ba? Although, meron sasabihin, marami silang sasabi na, there's no more star power in the movie. In that movie kasi we're past our prime, di ba? Hindi naman kami box office actors and actress, no? Actor and actress. So, challenge din sa amin yun, kukuha kaya natin ng interest ng mga tao para panoorin ang pelikula natin. Yung mga ganun. Ako po direct feeling ko magiget talaga. Kasi 'di ba hindi siya bago rin sa patingin ng mga Gen Zs and Millennials. Correct. Remember 'di ba sobrang pinag-usapan yung kay Miss Gina Pareño din before na parang yung papuntang langit something. Yes, 'di ba Sila ni pinag-usapan? Manoy Direk. Yes. Garcia Yes. Di ba yung mga ganun? Tapos si Miss Nova Villa sa Miss Granny din Oo, naman. tsaka yung All the way may Sarah first love ba? Heron. Ano yun? Correct. Love si third. Love ko si third. Correct. May ganun din sila. And feeling ko ito nga yung mga masarap panoorin, especially kasi 'di ba sa industry naman natin and sa world mismo, Direk Gina, 'di ba parang rotational lang naman talaga. Paikot lang talaga ang mundo. Because I remember din 'di ba, maraming mga bata nahihiwalay sa parents kahit na ang lapit lang naman nila. So gustong-gusto nakakita ng ganitong story para yun yung nakakapag-touch for them to go back to their families Or and to for their reconnect. Although Oo. ito parang medyo iikot sa love story. Ikot sa love story, meron ding family relationships. Yes. Like my relationship with my daughter. Kasi ito yung kwento ni Rain. Ni Rain. Para So, ang daughter nag-guess mo dito natin. ay si Rain. Si Che Ramos, ang aking Yun yung kwento. daughter. Anak niya si Rain. Okay. So, apo ko si Rain. Apo niyo si Rain. Apo ko si Rain who's very close to me. Ian Ito yung Ignacio, dinala ko sa kanila. Ian Ignacio Ang is anak. my other suitor. Ay. My love triangle. Triangle, yeah. Eto na, sa tunay na buhay, Direk Gina. Ayan na. Kasi ang tagal na rin Ang Ang alin. tagal na rin. Saan ba papunta ito? Ang tagal na rin, di ba, Direk Gina? So, ano ba? Kumusta? Sabi ni Direk Gina, ang focus lang daw dapat #the heart. Direk? Hindi rin, Davao no? and Alhars, di ba? Pero Sige nga, Direk, gusto ko marinig yan, Rose. kumusta talaga? I mean, dito kasi may second chance. May, basta ganon. Sa totoong buhay ba? Ano din? We never can tell. Ay, Pero- iba ngayon ang pero sagot. ako, nung masubaybayan ko, parang ang daming second chances na. Ayun na. Hindi, pero matagal na Tama ba ako, Direk? Na parang, Oh, matagal na. you Yeah. remain single or hindi lang namin alam? I'm single. I'm single. So, For the longest. for the longest time, yeah. Ilang years na. Talagang Dekada na. Oo. makadekada. Almost Dekada ba? 20. Ay, Almost totoo 20 nga. decades na. Oo. Dekada na yan. Almost Pero 20. hindi naman nakasara ang puso pa. Halalim nun, ha? Choice mo talaga, Direk, na ano? I could say it's my choice. Yeah. Hindi ko naman siya inisip. Hindi naman ako naghahanap. Hindi ko pinagdadasal.
Hindi, wala naman talaga. So, walang Ricky Daba, walang Ian Ignacio sa totoong buhay. Wala naman. Oo. Focus. Oo, focus na ko. Wag niyong papadinig sa apo ko yan. Kasi, Hindi mabubusuan. meron akong apo, anak ni Jeff, panganay na anak ni Jeff, si Beanie, na pag talking about boyfriends, yung ganyan, for me, talagang she wouldn't No, listen. no sa kanya? No, ganun yan. So, okay na ako sa mga apo. Mga apo, ang focus ng puso. No. But ang totoo, yun nga, sabi ko kanina, you can never tell, hindi ba? Hindi pa naman tapos ang buhay, nandito pa naman ako. Gumagalaw pa naman. You don't know. We don't know God's plans So, you're for not, me. Closing the door. permanently closing it. Hindi naman nakabukas. Kung kahit na sabihin Pwede ko, pa rin buksan. sarado Oo. yan. Pwede Tapos pero meron dumating pinadala ni Lord sa akin, bubuksan ni Lord yung puso Correct. ko, hindi ba? It's only God who could open it once again. Pero sila Jeff, sila Ryan, AJ. si AJ, hindi kanila parang, ma, okay na, kami na bahala sa'yo, wag Pwede ka na. Pwede na. wag na lang, magjowa. Ano na lang, iba na lang. Wala naman sila. Hindi naman nila ako binabawalan na wag ka mag-boyfriend. No, I'm sure kapag meron naman akong na-meet, alam ko lang sinabi lang ni Ryan sa akin one time was that, okay ka lang mag-boyfriend, wag lang kasing edad ko. Yes, sabi niya. Ganon. May ganon siya. Pero matagal niya na sinabi yon. So, wala naman. Okay na. Wala naman. Pwedeng maiba naman ako na question. Okay. Direk Gina, Sige, buti na lang. Correct. Ibahin mo na lang. Kasi umiinit. 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 Direk, di ba? Aircon nga, please. Uso rin po ngayon sa showbiz, yung, di ba marami yung mga, pag sa mga interviews po, may mga artista na, yung hindi sila vocal to answer talaga kung ano yung, kunyari, tinatanong sa kanila. Kayo po ba, dun sa napagdaanan nyo direct mula noon, paano po kayo klaseng artista? Kayo po yung direct to the point din sumagot? O meron din kayong parang kailangan i-protect na, o wag itatanong yung ganito ha, wag itatanong yung ganyan ha? Dati naman dumidiretso lang ako. But now, naiisip ko na as much as possible, wala na lang referral. Are you talking about my past relationship? Hindi, direct. Sa kunyari sa mga interviews like this, diba? Sa mga baguang artista or based ako po personally sa experiences ko, pag may tinatanong sa mga artists, like pag halimbawa matinding balita, matinding issue, parang wag na. Kayo ba direct ganun din kayo o palaban kayong artista na pag may tanong, sagot? Hindi. Mas mabuting hindi ako nakakasakit ng kapwa ko. But minsan hindi mo rin maiiwasan yun na minsan nadudulas yung dila mo, hindi ba? Kasi Bugso ng damdamin. Yes. Hindi ba? Excitement or what, meron kang nasasabi na hindi kailangan sabihin. I don't like that. So, as much as possible, I want to be careful with what I say, careful with my words, yung gano'n, sa gano'n nang walang masasaktan or walang sasama ng loob sa akin. Wala akong matatapakan. I'm getting old. I don't want Toxic. negativity, and I don't want people getting Ayun na nga, doon nga ako papunta, Jaiho. Kasi nung araw, nung araw, kilala mo ko. Yes. Nung araw And cite example. I don't mind if you can cite example. Yeah. Bago may tanong, cite example. Yun na, mauna na nga ako. Natarayan ba si JN nung araw ng isang Gina Alahar? JN. Hindi Ito siya. na nga si-share ko. Kasi Alam ko lang niya, sa pag-ibig lang niyang baliw. Yan. Ayun na. Eto, nung araw kasi, nung nagdi-direct siya, workshop kami sa kanya, kasama din si Direct, among others, si Direct Ricky. Ang taray talaga niya. Ano siya, napaka-stricto, alam mo, kumbaga sa by the book na ganito, ganyan. Kaya gusto ko itanong, sa ngayon na nagdidirect ka ng mga kabataang artista, tapos sinasabi mo kanina, ayaw mo na naman masyadong toxic, negativity, etc. Anong klaseng director si Gina Alahar? Ngayon, I'm very cool. Kalma. I'm kalma. Hindi ka I make it a point to be kalma. Hindi na ako
halos parang ayoko maapektuhan Yes. kung ano man yung nagiging problema sa set. Aha. Yung Kung- kanina, technical, mga... Oo, yung mabagal na setup, charot. Chill na talaga si Direk Gina. Wala Normal wala naman yun. yun, That's Direk normal. eh. Naman. Pero yung yung talagang toxic day would be, sa umaga pa lang, first thing in the morning, sasabihin na sa'yo, na ganito po, may problema po tayo, ganito, ganyan. Tapos, in the middle, after an hour, may ganito po, may ganito, ganyan. Na lahat non-stop yun, na lahat yun, kaya sinasabi sa director, kasi yung director yung magde-decide Yes. kung ano yung dapat gawin. Paano dapat paikutin para wala tayong Kakambyo. delays, para kakambyo and all. So, sa director lahat yun. Normally, I would say, ano ba? Yan, yung ganyan. Or, Pero ngayon hindi na. ngayon, as much as possible, hindi na. Controlled. Controlled. Pupunta ako sa isang lugar and, I would pray to give me patience. Yung gano'n. Ang pinaka-expression ko na lang ng pagka-dismayado at, yung, wag, sobra na, is, sasabunutan ko yung ulo ko. Yung Sarili ganyan. mo. Yung ganyan. Tapos lulukutin ko yung mukha ko. Yung ganyan. And then, okay na ako. Alam na nilang ibig kong sabihin. Yun. Alam Ko na. pagka nandun ako, tapos nakita ka gano'n, Matetense ka. umayos na tayo. pero hindi naman madalas nangyayari yan. No, hindi. Alam mo also, natutunan ko rin kasi yan na as a director, kapag nagsusuplada ka, pag nagsusungit ka, although ganyan ako nung araw, nagbabato pa ako ng script na ganyan. Oo. Kapag, meron ako mga ganyan episodes na. Kaya lang, mas lalong naninervyos yung mga tao. Ang artista, lalo na yung mga talents, Yes. mga talents na alam mo nang kabadong-kabado sila tapos hindi pa sila maka-deliver ng linya nila, natatakot sila, nai-intimidate na sila. So, para makuha ko kung ano yung gusto ko from them, kasi hindi ko naman sila pwedeng palitan kasi nandun na sila, di ba? Especially with the talents or kahit na sino man artista dyan, if they cannot deliver, kailangan huminahon din ako para makuha ko kung ano yung nararapat from them. But, just to cite an example, nung bata pa ako at nag-umpisa ako mag-direct, I don't know if ikaw alam mo yun, PMS, hindi ba? PMS, alam nyo. Sa ating mga babae. Sa ating mga babae, may PMS. Okay. Ganda. Ako, so, noong araw, Kasi naman. pagdating ko pa lang sa set, may announcement na yan agad. May PMS, may PMS, may PMS. Ang ibig sabihin nun, umayos kayong lahat. May warning sign. Warning na yun. May warning yan. Kasi ibig sabihin, mainit ang ulo ko, short fuse ako, at kahit na anytime, anong mangyari, maaari akong magwala, maaari akong sumigaw. PMS pa lang yun. That is 1 week before the actual period. Oh. Di Yun ba? nga sabihin ko. dumating yung actual. Iba. Yung Actual period. Ay, period na. First day. Lahat yun. Naka-ano yun, naka-cascade yung information na yun. Para walang Yes. Gusto niyo yung alam ng Yes. production ng cycle ni Direk Gina. Actually, ganun dapat. Dapat. Normal siya. At ito ang maganda. Ang maganda kasi yung mga cameramen ko, yung mga crew, they wouldn't know what's PMS. Kasi lalaki lahat. May mga asawa yan, ha? Pero hindi nila alam kung anong PMS. Sabi ko, wala ba kayong mga asawa para malaman? Wala po. Hindi naman po sila nagaganyan. And then from then on, at saka lang nila natanong Kung yung mga ano. asawa nila kung ano yon, kung nagkakaroon. Ay, Ang totoo, nagkakaroon yung mga asawa nila ng ganon. Pero dahil the men are so busy working monitor. every day, hindi nila Nila alam. monitor at hindi Yes, nila pati. alam yon. Pero comedy. but may Nakakatawa. Ada, kasi tinatanong ni Ambet kanina kung ano ka na nga ngayon as director. Alam niyo si Direk Gina, ang isa sa director na talagang parang nakabarkada ng mga young Artista. stars ngayon. From twin
Di ba, Direk? Yeah. Dahalagang sa set visit. Okay. From twin at prima donna. Yeah. Yung era nila, Barbie Fortesa, nila Alden Richards, Subaybayan nila. down to Jillian Ward. Di ba, Direk? Yes. So, tropa-tropa. Tropa. So, it means chill na director. Ano ang disadvantage ng ganun, Direk? May disadvantage ba yon? Kasi ang disadvantage na nakikita natin is komportable, magandang takbo ng set, hindi time consuming, pero may disadvantage ba yung nakikipagtropa ka sa mga artista? Sa akin hindi, wala naman. Wala Okay. naman. Kasi para sa akin, they trust me. I need to get their trust, hindi ba? Kasi sila din siguro nai-intimidate sila sa akin, hindi nila alam kung paano ako lalapitan, I-approach. hindi ba i-approach. And I'm sure these kids, they want to learn more. Correct. So they would ask me questions. So I want to entertain those questions na kahit papano meron silang matutunan from me. Yung ganon. Direk, maikli na lang. Ano masasabi mo? Like kay Barbie, saka kay Jillian na parehong mga big stars na lang. Umaalagwa. Nakita nyo yung yes, growth. Yun nga eh. Big stars na ng Kapuso Net. Yeah, kay Barbie, ako'y tuwang-tuwa. You know, I'm very open about that. And kahit sa kanya, pag nakikita ko siya, I'm really so happy for her. Kasi from Twin Hearts, tapos hanggang ganito, nakikita ko na, you know, she's a rater at magaganda yung mga projects at Rater. nag-i-improve naman siya talaga sa sarili niya. I'm just so proud at alam niyang i-handle. I don't know Yes. who's her manager, but alam niya Sparkle. Sparkle ba? From before? From before pa? But mahusay. Yes. Ang hindi ko alam ay kung sinusunod ni Barbie yung takbo ng plano sa kanya, ng Okay. kanyang manager. Kasi parang seamless, parang maganda yung takbo, parang smooth lang siya. Maayos. Like, you know, hindi siya nagmadaling magdalaga. Kung, di ba, for quite some time, puro siya yung mga pabibo na bata, yung ganyan. Ngayon lang naman siya nagdadalaga sa mga roles niya. I don't know how old is Barbie now, you know. Pero, during 18, 19, 20, hindi siya naghahabol, Madali. nagmamadali. Kaya, parang, yung span ng career niya parang matagal, parang humahaba. Okay? Si Jillian, you know, si Jillian is a very good actress. Another rater din. Another rater din, napakagandang bata. Pero I'm very open din kay Jillian. Pero ngayon, well, of course, she's 18 years old, you know. Kaya pwede na siya. Pwede na niyang gawin kung umalagwa. But, you know, when she was 14, 15, yung ganyan, nagmamadaling maging dalaga. So, and I was telling her, wag ka magmadaling magdalaga because, you know, in Prima Donnas, I was no makeup kayo ha, no makeup, please. Ganyan, kasi mga bata, mahirap, ganyan na. And mahilig talaga ako dun sa mga no makeup look. In fact, in Ana Karenina, if you remember, Yes. Ana Karenina, Barbie Fortesa, Joyce Ching, and Crystal Reyes. Yes. Crystal Reyes. Correct. Hindi ba? Tapos doon in-intro si Seiya Tolentino. Hindi ba? Inano ko sila talaga, no makeup. No makeup kayo para maka-identify yung mga kabataan. Hindi ba? Kasi pag may makeup ka, yung mga kabataan din, magme-makeup din sila. Hindi ba? Yung ganun. So maganon tayo sa yung pure, yung clean. Hindi ba? So, but then, mahilig mag-makeup si Jillian yung ganyan. So, sabi ko, alisin mo yung mascara mo. Alisin mo yung ganyan, hindi ba? Ang punto ko lang doon, napakaganda na niyang bata, you know. Hindi niya na kailangan magpa-add-on na Okay, again ha, this was when she was 14, 15. she was 14, 15 nung ganon, okay? Kaya nung debut na niya, ang ano ko sa kanya, ang wish ko sa kanya, sige na,
Hindi na kita pagsasabihin because you're 18 already, you can do whatever you want to do. You know? Okay. Ang Ayun ganda. na. Last Wala na lang. question. Okay. Meron ako pwede. Oh, last question ka. Go. Correct. Si Miss Gina Alahar ay FAMAS and Gawad Urian awardee mula And na- more. At marami And pang more. iba. different Marami ano pang pa. iba. Yes, and Okay. different award-giving bodies Halos na katanggap. Totoo yan. Gusto pong malaman, ano po yung pinaka nagiging hugot ng Gina Alahar kapag siya po ay umaarte sa harap ng camera? Na Wow, kung saan, okay. sa very young age po, direct, dami nyo na po nakuha ang awards. Mm. Eh di ba parang noong time na hindi pa naman uso ata ang mga workshop. Hindi pa. Noon nga, ang sabi ko nga nun, before, when I was starting, I talaga totally dependent on my directors to tell me what to do. Ganyan. Tapos nagkaroon ng Actors Workshop Foundation. Yung Actors Workshop naman is to teach actors talaga to take care of themselves. Para in the absence of instructions from directors, yung mga ganyan, at least alam mo kung paano maghanda bitaw. sa script, paano gumalaw, paano, di ba? Yun yung learnings doon. And now that I'm here and still acting, some of it I get from life's experiences pa rin, pero very minimal na lang. Nag-iiba kasi, nag-iiba ang buhay. Yung reaction ko noon sa isang experience is different Iba na. now, 'di ba? Now that I'm older, now that Marami na experience. mahaba ng pasensya, mas broad na yung understanding, yung ganon. Iba na. So I depend on The story. I depend on the story, on my character. I depend on Your co-actors. yes, that's a given. And yung ano yung interpretation ko Sa character. Sa character. Oo. Tara. Ayan, Direk, nagkaroon ka ng ka-eksena before na artista na nahirapan ka kasi hindi siya nakapag-deliver or hindi siya nakapagbigay bilang isang artista. Kung meron man, hindi ko matandaan. Yan. Kung Oo. meron man. Kung meron man. Oh, pero ito na lang. Last question ko nito, direct. Actually, marami beses na sigurong naitanong sa'yo to bilang actress, director, ganyan, pinagpipitigan and everything. Alam naman natin, dekada Nora Honor Vilma Santo. O, doon ako, kung gagawa ka o magdidirect ka ng movie para sa kanila, anong klaseng material ang gusto mong idirect si Nora or idirect si Vilma? Bilang nakatrabaho mo na rin sila sa napakaraming klasikong movie. Ako, hindi ko pa pinag-isipan. Siguro, yung depende sa age, depending on their age, depending on our age, siguro senior citizen silang dalawa. Oo, pwede. Hindi ba? Ganun. Maaring dugtungan natin ng T-Bird at ako. Yeah. Hindi ba? Mhm. What happens to them, Yes. so many years after. Nakikita ko sa yan sa mga Cinema One, PBO. Yeah. At may latest siya, may bago rin siyang pelikula Kaya kasama yung niya si pagkakayas Ate ko, Guy diba? ngayon, di ba? Yes, With, oo. Alfred and Pieta. Jack Dean. Yes, it's Oo. Pieta. Oo. Lapit na rin yun. Pieta, maraming beses na yung nagawa, no? Yung mga Pieta. Title, iba-iba. yung title lang. Yung original Pieta, it's Vivian Velez And and, Charito Ace Solis. Charito Solis, Ace Verhel. Ace Verhel. Kasama din ako doon. Yes. Oo. Tapos itong Pieta ngayon na bago, Nora Honor, Alfred Vargas, Uy. Jacqueline Jacqueline Jose, Jose. and myself. At Yeah. maugong to, di ba? Na Bembol napapasok Rocco. sa Bembol Emirates. Bembol Rocco, yeah. Yeah. Produced by Alfred Vargas. Oo. Sana makapasok Oh, yes. no sa Oh. film fest. Sana. It's a good movie. Okay. Directed by Adolf Alex. Alex. Yeah. Bugan talaga ang Oo. Emirates. Si Hola. Ricky, kumusta naman kapareha si Ricky? Kasi eto Ilang na beses tayo. mo na bang nakasama si Ricky? Si Ricky, siguro mga 3-4 na beses yata 3-4 sa pa lang pelikula or less. Pero sa TV, madalas naman kami. Pero Ricky is a long time friend. Yes. Kami mga 15, Years old. ganyan. Ang mga ano yan, Tumasayaw ka pa noon? Oo, saka talaga magkaibigan talaga sila. pumupunta pa yan sa bahay na, alam mo Oo, yung magkaibigan talaga. usong bakya, yung mga sa lalaki, mga Alfombra. plugs. So yes. Yan, ganun na mga naka-bell bottoms. Ganung era pa lang, magkakilala na kami, magkaibigan na kami ni Ricky Davao. Family friend, yung ganyan ba? Yan. Kaya bagay kay Rito. Wala kaming Wala na kayong ilangan. Wala kaming ilangan sa isa't isa, Oo. komportable sa isa't isa. Kung siguro naging ibang aktor yan, na hindi ko naman masyadong Charming. kakilala at or hindi ko Nakatrabaho, close, oo. hindi close yung ganon.
it would be different also. But I'm so relaxed with Ricky. Bongga. At kaya siguro nakita din na yung chemistry ninyo. naming dalawa kasi we're so with each other. Komportable. So direct, pwede nyo na i-promote ang movie. Pero bago nyo i-promote, ano ang sa tingin mo magiging take-away ng mga manonood ng movie, ng Monday? Huwag mangwa ng popcorn sa hindi kilala. Charing lang. Yung ba? Oh, It's a heartwarming film. Yun ang maano ko. It's a Feel good ba to? it's a direct? feel-good Yeah. movie, heartwarming. You will just, siguro, pag makita mo siguro, you would wish the same for your single lola or single lolo, single aunt or senior uncle, yung mga ganon. Single direct, baka sabihin, buti pa sila, sana all. Hindi, pero kasi pag senior, hindi ba, ang sasabihin nila, baka wala na yung chance kasi Ay, oo. matanda na. Kasi pag kayo, pagkabataan, meron May chance pa, hindi pa. May Kasi, chance pa tayo. kasi ang sabi ko, ganun tsaka ganun ha. Mukha lang to. Mukha. Nilagpasan ko si Dinar. John. Ay, direct! So, pero hindi ba? So, ngayon, ang buong pamilya magiging masaya. Story about relationships also. And I'm sure kikiligin kayo. Totoo. Sa palagay ko naman, kikiligin kayo. And sa August 30, may showing ito nationwide. Yes, 100 August cinema. 30, showing in 100 cinemas. Thank you so much. At sana nandun kayo para suportahan kami para yung 100 cinemas Ay, mapuno. will be filled to the brim. Yes! Thank you. Distributed by Regal Films. Distributed by Regal Films. Kaya pang Net20 Joy Films, Ay, saka bongga. Regal. Regal Films. Di ba for Regal? Oh, thank you so much. Batang Thank you Regal so din much. ito si Direct Gina. Oh yes, thank you Regal so baby much. din yan. This is such a blessing. Maraming salamat. Maraming salamat. Saya ng direct, di ba, Maritesan? Yeah, of course. Actually, kulang yung oras. Ang dami pang But anyway, Hindi sa nga ako susunod. tumitingin dun eh. Mga Marites! Panoorin po nyo, supportahan po ninyo. Monday first screening. Sa August 30. Showing in 100 theaters nationwide. Okay. And thank you so much, Direct Gina. Maraming Thank salamat, you. Direk. Di ba, Maraming makatanong ko salamat talaga, sa very inyo. curious talaga ako sa mga eksena ni Direk. Mga Marites, magbabalik po ang Marites University!